Welcome to the PI Podcast, Political Insights for the Palaging Inis. I'm your host, Matt Ordonez, and we are back with a special, series because as of now, at the time of this recording, it's just a month before the 2025 midterm elections, and there will be a lot of races, a lot of politicians running, getting your votes from a lot of mayoral, congressional, to even party list and senatorial um, races. And it's important to know like who to vote for and how these elections work. And in case if you need to find more information about certain candidates, and of course, we at the PI Podcast have a few guests that are returning, and some that are we plan to have some guests that are new that will help us in a way be informed and be educated on how elections work and what it's like to run for office. Take note that while we are very sympathetic to a lot of our guests here, it's not necessarily an endorsement, but an opportunity to be educational and to question or to examine what politics is like during the elections. Okay, but feel free to consider and vote for the guests. And today we'll start this mini series with a returning guest. Again, we had a episode with him last time tungkol sa Wikang Pilipino in Filipino Month. I think it was 2 years or 2 or 3 years ago, and now he is currently running on third seat under the ACT Teachers Party List. So to help us explain what it's like to be a party list, particularly for the teaching sector, we have Sir David Michael Sanwan. Welcome back, Sir. Sir Sanwan, thank you very much for returning. Gandang gabi sa lahat ng tagapakinig ng PI Podcast at good evening rin, Sir Matt. Okay, so let's start first to introduce to our listeners who may not know what ACT Teachers is. Can you tell us maybe what is ACT Teachers and how can you tell us your journey kung paano kayo na sumali sa ACT Teachers Party List and your journey from being, I think, fifth seat to now third seat. So na-promote na. Congratulations, by the way, Sir San Juan. Pero, kwento mo sa amin kung paano kayo nagsimula sa ACT Teachers Party List at kung anong ACT Teachers. Ang ACT Teachers Party List ay progressive party list ng mga teachers sa Pilipinas. No? Technically, ito ay binuo ng mga teachers din from one of the biggest teachers organizations in the Philippines, the Alliance of Concerned Teachers, ACT Philippines, no? Na meron ding branches sa private schools. So we have ACT Private Schools, meron ding ACT SUCs or ACT state universities and colleges and so on. No? Tapos meron din mga unions ito per region, ACT NCR Union and so on. No? So itong mga entities din na ito ang nagtatag ng ACT Teachers Party List. No? Actually, ako ay isa sa mga founding members at incorporate ACT Teachers nung unang itayo ito. No? Kasama namin din si Dr. Bienvenido Lumbera, Representative later naging Representative Tonchi Tino, no, then si Attorney Greg Fabros na naging abogado sa isang labor case and so on. So mga rank and file teachers, no, from basic education hanggang university level nagtatag ng teachers party list. At sa Pilipinas kasi 'di ba, we have the party list system na para sa sectoral representation, no. Most mga marginalized groups, no, mga sectoral organizations, so pwedeng tumakbo ang mga education sector, galing sa education sector for congressional seats. No? Maximum 3 seats. So, kaya tinayo ang ACT Teachers, of course, ay para isulong ang interest ng mga public and private school teachers at all levels. No? So, um, kumbaga, even before the establishment of ACT Teachers Party List ay pathetic naman talaga ako sa progressive causes kasi student years ko pa lang nung college ay active na ako na nasa student publication ako and later nasa student government din ng Bulacan State University. So yun ang simula ng journey ko bilang progresibong aktivista. No? Nung maging teacher ako ay sa tingin ko ay nadala ko pa rin naman ito. Kaya very smooth yung transition, no, from being a student activist to a teacher activist. Then later, no,
kausapin nga ako na magtatayo raw ng ACT Teachers Party List at doon Mhm. sa pagpapariso sa COMELEC ay okay lang raw ba ako na maging isa Mhm. sa board members, no, kung hindi ako nagkakamali. So sabi ko, Mm. okay, I really support that. I was a very young teacher then, no? Mhm. Kung hindi ako nagkakamali, that was during the time that I was still with CSA Makati, ano, nung Mhm. teacher pa ako nun. First or second year of teaching, hindi ko na Mhm. matandaan. I was a very young teacher then. No, nung I You're started, still young now. yeah, Hanggang ngayon naman. relatively young. Relatively young, Yeah, oo. not so young. Pero sige, Mhm. young na rin. So, And yun ang you're journey our ko sa teacher, yeah, party. sa high school. Yeah. So, nagsimula na, yeah, fifth nominee nga yata ako nagsimula. Then later, Mm. naging fourth. And then, I think for the past three election cycles, ay third nominee. Tama ba? Fourth and third nominee. Hindi ko na Mhm. matandaan. No? Basta nagbabago every cycle. Ka- Mhm. Kaya hindi ko masyadong natatandaan kasi sa amin naman, it will not matter kahit anong number ka ng nominee. Of course, ang Mhm. pinaka magmamatter, the first nominee, no? Yung first nominee namin ngayon ay si former Congressman Tino, no? Mhm. Antonio Tino, Mhm. kung sino yung pinaka-experienced din. At yung pangalawa Mm. si Ma'am Helene de Maucom, no? Na Mhm. isang SPED teacher, retired SPED teacher from the Bangsamoro and Autonomous Region of Muslim Mhm. Mindanao, Park, no? Mhm. Syempre ako yung galing naman sa mga private schools, no? So sa amin hindi masyadong magma-matter kung pang ilang nominee ka kasi Mm. uh, we are all representing issues and advocacies of Mhm. our sector, no? So Yes. relate ng mga teachers ang mga advocacies na for the education sector. Mhm. So yan Yes. lang siguro and yeah. Okay. Okay, but so I think we have to, of course, before we move on further, I think it's important to establish like what is the party list system. So maybe you can help me out with this, but a party list is, of course, a form of proportional representative election, wherein certain number of congressional seats are given to a group or party based on a number of votes that they get. And then so instead of like voting for a single person, you're voting for a group, and then those people, like if you're first, if they get a number of seats, the first, second, maybe even third seats get be elected in Congress. But this is of course applied mostly for the quote unquote marginalized sector. So first of all, can you, if you have anything to add, like maybe say something about the party list system, what it's like to be in the party list system, any comments you have on it, and second, of course, teachers are very important, but the party list is meant to be for marginalized sectors. Yung mga kailangan na bigyan ng boses. So sa tingin niyo po, bakit kailangan ng teachers ang isang party list katulad ng ACT Teachers Party List? So why do we deserve? Because a lot of times there are a lot of party lists that are being questioned right now. Ba't kayo party list? Marginalized ba kayo? So bakit ang teachers kailangan may party lists? Kayo sir, anong sa tingin niyo po? Okay, so klaruhin natin ng mga bagay-bagay, no? Mm. Hanggang 3 seats lang pwede, no, Yes. sa bawat party list. Mhm. Pero most of the times nakakaisang seat lang kasi talagang Mhm. may ma-reach yung 3 seats, no? Mhm. Usually yung 3 seats reserved doon sa kung sino yung pinakamataas yung bilang ng boto, no, yung Mm. top party. And then some other parties na medyo malapit-lapit yung bilang ng boto sa Mhm. nakuha nilang boto. Mga roughly mga 2 million ang kailangan mong Yes. boto para maka-sure three seats ka, no? So nearly Mhm. impossible given the current circumstances na more than 100 groups Mhm. ang vying, no, for party list seats, no. Mhm. Ngayon, yes, as originally envisioned, no, this was originally meant to be for the representation of marginalized groups in the Mhm. Philippines, no. Mhm. Peasants or farmers, workers, Mhm. urban poor, and so on. Pati yung professionals, I think it was Mhm. mentioned, no, somewhere in the constitution or in the Mhm. law. Pati professionals, so kasama doon sa tinuturing na Mhm. marginalized or sectors, no, sectoral Mhm. representation ng habol. Mhm. Ngayon, eventually nag-evolve na yung system. Um, kung titingnan natin ngayon ay may mga nagre-represent ng ethno-linguistic groups Mhm. or regions nila, no? Mhm. Mga regional identities, no, may mga ganon.
Mhm. Tapos meron na rin mga grupo na walang klarong sektor na kinabibilangan, no? Mhm. Okay naman, no? For some advocacy groups, no, multi-sectoral ang nature, di okay, no? Because Mhm. set various advocacies. So, well, I think I forgot to mention that ACT Teachers Party List is part of the Makabayan Bloc, no, in Mm. Congress. So, I need to mention that, no. Yung Yes. Makabayan Bloc, no. So, kasama dyan ang Bayan Muna Party List, ang Gabriela Mhm. Women's Party, Kabataan Party List, and of course, ang ACT Teachers, no. Yung Bayan Muna technically ay multisectoral, no, ang Mhm. composition. Mm. In past election cycles, kasama rin namin na Anak Pawis Party List, kaya lang Mm. na-delist na. Mm. Multisector yun, farmers, workers, fisher folk ang Mhm. kasama. But anyway, that will be another story. Sure. So, ganun, no? Sectoral representation ang Yes. habol natin sa party list. Ngayon, ang tanong ay bakit ang mga teachers ay kailangan ng representation sa Congress? Mhm. Well, firstly, majority of our social problems right now can be traced to the lack of quality of education in the Mhm. Philippines. Mhm. And the lack of quality education is directly traceable to the status of our teachers, no? Mhm. Kawawa-kawawa yung ating teachers at education sector natin. Never Mhm. pa nating naabot yung recommended ng UNESCO na budget para sa education, which should Mm. be equivalent to 6% of the GDP, di ba? Mhm. So, habang pinagyayabang ng gobyerno natin na tumataas ang GDP, actually dapat lumalaki yung pondo na Mm. nilalaan sa education, and ideally it should be 6% of the GDP, no? Mhm. So, nakita naman natin, no, kagaya ng sinasabi ng EDCOM 2 reports, and even without the EDCOM 2 reports, Mhm. klarong-klaro sa atin, no, maraming problema ang education system sa Pilipinas. Mhm. And one way of ensuring that there would be quality education is to ensure that the best and brightest will Mhm. remain in the profession or will be attracted in the profession. So ang obvious Mhm. na sagot, ayusin ang benefits sa mga teachers, pataasin ang average nilang sweldo, no? Mhm. And all these things, of course, can be accomplished even without teachers in Congress. Mhm. Kung maayos ang gobyerno natin, Mhm. kung makikinig sila sa education sector, Yeah. kung, alam nating hindi eh. And that is why, no, iyon rin ang reason kung bakit Mm. nagsama-sama talaga ang teachers, tinayo natin ang ACT Teachers Party List. And Mhm. to be fair, other than us, may iba pang tumatakbo, napakaraming teachers party list na Mm. tumatakbo or mga education sector party list. Bakit Mhm. marami? Kasi ito rin ay pag-recognize ng marami ring mga tao na Mhm. napakahalaga ng education sector, no? Mhm. I think matagal nang sinasabi, 'di ba, na education is the great equalizer din, no? Yes. Yan, partly totoo naman, 'di ba? Mm. Para yung mga walang-wala sa atin, mga kababayan nating mahihirap ay Mhm. makaahon sa hirap, Mm. kailangan na may makatapos sa kanilang pamilya at Mhm. magkakaroon ng mas maayos sa trabaho, et cetera, no? Mhm. Kaya tinuturing natin na magandang development yung may free education na, no, sa Mhm. Pilipinas. And we all campaign for that, no? Kasama ang ACT Teachers Party List at iba pang Makabayan Bloc Yes. representatives, no? We have filed original legislation related to this, no? But of Mhm. course, later ay pinagsama-sama yung mga efforts, no? Mhm. Pero parte tayo nung pagkakaroon ng free education sa Pilipinas. So kasama Mm. na rin sa reason. Why Yes. do we need teachers in Congress? Kasi mga teachers sa Congress ay mas makakapagsulong ng interest ng Mhm. education sector better than supposed representatives na wala namang alam sa education sector. So kumbaga Okay. may advantage pag talagang teachers yung Mhm. magbibigay ng education sector agenda sa Congress, no? Mm. Okay. And of course, you started talking about the performance of ACT teachers. Maybe can you tell us maybe how has ACT teachers been as a party list? Maybe you usually say one, maybe one or two candidates, yes. And then number two, can you tell us maybe anong nagawa na ng ACT teachers? Because well, I don't, some listeners might see ACT teachers medyo like nagpaparamdam sa news tungkol sa teachers issues, kayo po mismo. Pero bilang as a legislative group, anong mga laws ang pinasa nyo? Like, what are some things you managed to do as a elected party list?
Okay, so unahin natin yung nagawa no ng Mhm. ACT Teachers Party List. Mhm. Isa sa pinaka ramdam na ramdam no ng ating mga kababayan yung free education law Mm. no noong panahon ni Duterte. Mhm. Pinirmahan lang naman niya yan no pero ang nag-campaign diyan ay to mga progressive party list including Mhm. ACT Party List, of course sa Senate si Senator Bam Aquino. Mm. So group effort yan no. So kasama ang Okay. diyan sa nagsulong ng free education no, sa tertiary level. Siyempre Mhm. nandiyan din yung ah, tax-free yung 90,000 pesos ng ating Mm. mga bonuses and Mhm. de minimis benefits no. Mhm. Actually kung kami yung masusunod, may naka-file kaming bill na gusto naming itaas pa yan sa mas mataas Mm. na bracket no at Mhm. gusto pa namin pababain actually income tax no. So kasama Mhm. 'yon no. Pagpababa ng income tax at pagpapababa ng tax na binabayaran natin doon sa de minimis benefits, yung Mhm. first 90,000 ng iyong bonuses, 13th month pay, etc. ay walang tax. No? Mhm. Ang teachers, ang Mm. isa sa nagbasa ng batas na yan. Of course, sa mga sectoral issues, yung pinaka-recent, yung pagkakaroon ng 10,000 pesos na teaching supplies allowance no, Mm. na kabalikat sa Pagtuturo Act, yung Mm. formal name. No? Mhm. Yung pinakasikat na author niya sa Senado, si Senator Bong Revilla, I think. Nakikita niyo Mm. sa mga tarpaulin niya. Mhm. And to be fair, nire-recognize niya na sa Congress ang talagang nagsulong diyan ang Okay. first party list, no. And then of course, meron tayong mga bills na nakakaabot na sa committee level, no. We Mhm. have Liliit Law o yung Loan Mm. Interest Limitation and Itemizations Mm. Act, no. Na ang layunin ay ma-reduce Mm. yung loan interest rates na ipinapatong ng GSIS and Mhm. ng mga bangko sa mga loans na inuutang ng Mhm. mga teachers, no. Kasi Mhm. sobrang taas nung interest na ipinapataw, no. Tapos gusto natin detailed yung Mhm. 'pag mangungutang ka, nakadetalye magkano talaga yung babayaran mo. Kasi minsan magugulat ka na lang, 'di ba? Hindi mo alam, hindi naka-itemize kung ano yung babayaran mo. Magugulat ka na lang pagdating nung bill na babayaran mo sobrang laki, no. Mhm. Liliit Law, so nandoon na 'yan sa committee level. Mhm. And then we have yung optional retirement no, para sa public school Mhm. teachers at Mhm. 56. Mm. So, gusto ng maraming teachers na makapag-retire na maaga. So, Mm. sinusulong. I think second or third reading na nga yata yan sa Mm. Congress. No? So, malapit nang makalusot yan. So, Yeah. hopefully, makalusot para sa mga public school teachers. Mhm. Tapos, isa pa yung sa public sector din, no? Yung optional retirement, no, nabanggit ko na, no? Mhm. Ah, so, sorry may kodigo ako kasi syempre Sige kailangan po. kabisado, hindi natin makakabisa yung mga bill number, etc. Ito, House Bill Mm. 559, no? At Mm. iba pa consolidated bills tungkol sa libreng postgraduate education Mhm. para sa mga teachers. So libre na ang magiging MA, PhD ng ating Mm. mga teachers Nice. kapag Oo. nakalusot ito sa Senado rin, no? Kasi sa Mm. Kongreso, I think second or third reading na rin. So kailangan Mhm. may version din sa Senado para makalusot. Mhm. So, Mm. ilan lang yan sa mga halimbawa ng Yes. umuusad na legislation. Mm. Mabilis na lang, gusto ko ring highlight, meron din kami mga legislation na, of course, at this point, we admit na medyo hindi pa umuusad. No? Mm. Wala pa masyadong takers, pero naka-file na. We have Mm. Magna Carta for private school teachers na ang Mhm. layunin ay bigyan ng mas maraming benepisyo at Mhm. karapatan ang mga nasa private schools. Halos kagaya rin ng kung anong Mhm. meron sa Magna Carta for public Mhm. school teachers, no? And then we have itong Tax Reform Act for the Masses and the Middle Class or TRAM Mm. na siyempre yung sa gobyerno train, no? So ang gusto Mhm. natin ay tram sa halip na train. Kasi sa train mataas pa rin ang ating income tax. Doon sa Mm. tram gusto nating ibaba pa yung income tax ng mga masa at middle class, no? So we are Mhm. referring to the working class. Tayong mga manggagawa na nakaasa sa compensation, di ba? Mhm. Pinakalugi kasi mantakin nyo,
marami sa atin nagbabayad ng 25 to 30% ng income tax, no? Mhm. Samantalang ang mga Laki. korporasyon, Mhm. 25% lang binabayaran, di ba? Nadaig pa Aray ko natin po. yung mga korporasyon. Oo. So, yan. So, ilan lang yun doon sa mga legislation naman na unfortunately ay hindi umuusad, no? Mhm. Pero, naka-file at aktibo nating kinakampaign, no? Mhm. So, I think I will mention more later, no? Sa Sure. discussion. Mm-mm. I mean, these are all very good and very important things, and I congratulate you for being able to do this. The elected members, and of course, all the members that work hard on this. Pero sa ngayon, gusto ko sanang tanungin kung kamusta ang interface between ACT teachers sa yung voter base. So bilang kandidato, kumaharap kayo ng mga botante, nangangampanya, kamusta ang interface relationship with the voters na even throughout the legislative your election performance na parang the group is surviving but it's not quite optimal na may room for improvement of course. So bakit kaya hanggang dito lang ang ACT teachers na hanggang tatlo muntik na makapasok kayo na as third seat, di ba? Pwede kayo maging makaupo sa Congress pero parang medyo malabo. Bakit kaya? So ano ba yung mga obstacles especially when trying to gain votes during these kinds of elections? Sige, sir. Yeah, ang peak performance ng ACT teachers, kalimutan ko na yung specific na year, no? Mm. Ah, meron kaming cycle na naka two seats, no? Mm. Yan yung panahon na si Congressman Tino and Congressman Franz Castro ay Mhm. magkasama sa Congress, no? Mhm. Around 1.1 million ba o 900,000 yung inabot naming boto, no? So Mhm. roughly mga ganun. So malaki, no? Yun Mhm. yung peak. Pero pagkatapos nun, bumaba, no? Tapos Mhm. ito nga, ayun, tama yung sinabi mo, no? Medyo nagsosurvive naman pero much needs to be done, no? Gusto Mhm. natin mapataas ulit yung boto. Pero Mhm. yes, compared doon sa mas naunang election cycle before 2022, no? Noong Mhm. 2022, bumaba pa yung boto. Pero Mhm. nag-survive. Ngayon, bakit? Bakit medyo bumababa yung boto or bumaba yung boto in recent cycles kumpara nung peak performance? Mhm. Aminado kami na malaking problema, lalo na sa regions, yung red tagging, no? Mhm. Sa Pilipinas kasi, basta ikaw ay progresibo, Mhm. lalo na parte ng Makabayan Bloc ang ACT Teachers Party List at aktibo Mhm. sa Mhm. pag-oppose ng mga anti-people policies, no? Alam Mhm. natin ang Makabayan Bloc, ang ACT Teachers Mhm. Party List, kasama rin sa pinakamaingay na boses kapag merong mali sa national budget, di ba? Mhm. Sobrang laking budget para sa mga confidential at intelligence funds. Isa ang ACT teacher sa maingay na nangunguna diyan, no? Si Mhm. Congressman Franz Castro, 'di ba? Kaya siya Mhm. household name dahil siya ang unang Mhm. nag-expose, no, sa Mhm. paggastos ni VP Sara Duterte. Even during the times na buo pa yung unit team, no? Mhm. Nung unang panahong iniimbestigahan yan ni Congressman Franz Castro at ng Makabayan Black ay Mhm. kabilang side, no, mga parte ng unit team, hindi Mhm. pa nag-agree doon sa investigation. Of course, nagbago Mhm. yun later, no? So, yung pagbabantay ng pondo ng bayan, ano, kasama doon ang ACT teachers. Mhm. Pero yun nga, no, sa Mhm. political context ng Pilipinas, basta actively nag-o-oppose ka sa mga polisiya ng gobyerno na hindi makatarungan o hindi Mhm. makatao, Mhm. madalas ikaw ay ile-label na agad as komunista, pulahan, Mhm. ganyan. O, ganun ka-conservative yung political context sa Mhm. Pilipinas. Kung sa Europa, kumbaga, ay ang teachers, ang Makabayan Black, most probably, ililinya lang sila ng mga Europeans na um, social democratic or something like democratic socialist, di ba? Mhm. Hindi Mhm. label as extreme left. Sa Mhm. Pilipinas, ang label agad ay komunista, pulahan, no? Mhm. Kasi sobrang conservative ng political discourse dito, no? So Mhm. tapos may tendency yung nasa gobyerno na lahat ng hindi nila kakampi ay kaaway ng Mhm. gobyerno, kaaway ng estado, at therefore pulahan, Mhm. komunista, etc. Ngayon, ano siya yung diskursong yun ay Mhm. lumalaganap rin sa Mhm. maraming lugar. Lalo na sa social media, no? Mhm. Araw-araw pira nung ibang mga troll, no?
Mhm. sa pagpo-post sa social media, komunista, NPA, blah blah blah, ganyan. Mhm. So may impact din 'yon kasi Mhm. syempre may naniniwala rin do'n. Mm. Anong paliwanag mo na Mm. hindi yan totoo, ang tingnan niyo ay record, yung Mhm. ginagawa ng ACT Teachers para sa edukasyon, para sa mga teachers, para sa taong bayan. Hmm. Pero nalulunod dito nung ingay na ginagawa ng Mhm. mga troll, 'no, at ng mga Hmm. sabihin na nating ahente rin ng estado. I would Mhm. say most probably may pinopondohan yung ibang government agencies na troll, 'no. Mhm. Siyempre mahirap mag-present ng actual na resibo na ito nagbayad sila or whatever. Hmm. Pero one way or the other, alam nating hindi lalaganap yang mga ganyang disinformation kung Mhm. walang paspas ng mga nasa poder, 'no. So Mhm. yun isang problem, 'no, kung bakit Mhm. ang hirap ulit ma-reach nung peak vote at malagpasan pa yon, 'no. Sabi ko nga Mhm. 'di ba 2,000,000 ang safe para maka 3 seats ka, Mhm. kailangan namin doblehin yung peak performance sa'min dati. Pero Mhm. para mangyari yun, ang dami naming i-hurdle na obstacles including Mhm. red tape, 'no. Mhm. And, of course yung ayan, yung disinformation nga, 'no, at Mhm. trolling ng Mhm. ng mga kalaban, 'no. Tapos yung fragmentation din ng Mhm. electorate. Yes. Sobrang dami ng ano, education sector party lists. Mhm. Eh, siyempre lahat yun ay may mga nakakausap, et cetera. Hmm. Marami dun sa mga party list na ito matatalo lang rin. Pero Hmm. iyon, hindi ko naman sinasabing wasted vote, pero 'di ba, i i 'pag pinagsama-sama yung mga boto ng lahat ng teachers, Hmm. actually more than enough para Hmm. makatulong yun. Pero Hmm. yun nga, realidad kasi na, may kanya-kanyang vested interest din yung ibang grupo, 'no. Mhm. Without naming names ay Mhm. alam natin mayroong mga pekeng party list, 'no, na hindi talaga interes ng teachers ang dinadala. Pero Mhm. tumatakbo sila as, Oo. education sector party list, 'no. So, Mhm. maraming gano'n, 'no. So, yun ang Oo. dahilan kung bakit Mm. mahirap maka 3 seats kasi ang dami-daming grupo. Tapos Mhm. mas malala yung mga dynasties, Hmm. nagkakaroon ng sarili nilang party list, 'no. So, Mhm. ang hirap ano tapatan nung mga 'yan, 'no. Mhm. Kasi marami silang pera, marami silang koneksyon. Hmm. To a certain extent, they can manipulate, uh, social media, 'no, Yes. to their favor Hmm. rather. Yes. By algorithms, Mhm. favorable yan sa kung sino yung may pera, eh. Mhm. Okay, those are a lot. Well, those are very serious problems, but I want you to maybe try and let's start with the first one, yung sa red tagging. Na halimbawa, may botante na magtatanong sa inyo na komunista ba kayo o totoo ba yung sinasabi nila? So, anong sasabihin mo sa isang botante? Hindi naman ahente ng sa estado, di ba? Pero earnest question. Ang tatanong sa iyo na totoo ba yung sinasabi nila sa red tagging, komunista ba kayo? At anong sagot niyo sa kanila? Yun. Maraming posibleng sagot diyan, pero 'pag ako ang Mm. sinasagot ko naman lagi ay, hindi po kami komunista kasi klarong-klaro naman Mm. kung komunista, eh, di meron tayong Communist Party of the Philippines, yung People's Army, National Democratic Front of the Philippines. Mhm. Alam natin kung nasaan sila, nasa bundok. Mhm. Nandito kami sa kapatagan, nandito kami sa Mhm. kalunsuran, Mm. susulong ng advocacies namin Mm. openly. Mm. So, hindi kami armado. Mhm. Ngayon, bakit kami tinuturing na komunista ng gobyerno or Mhm. hulahan? Kasi yung aming mga advokasya ay nagke-question sa status quo Mm. sa namamayaning sistema. Kung paanong Mhm. yung mga armadong rebelde ay kine-question din ang sistema, pero magkaibang Mhm. pamamaraan. So Mhm. kaya ang lagi nating sinasabi sa ating mga kababayan, ang tingnan natin ay ano ba yung track record, 'no, ng Mhm. mga grupo na nire-red tag. So ito rin yung mga grupo na Mm. pinaka nagsusulong ng, mga batas, mga panukalang batas na para sa Mm. kapakanan ng ordinaryong mamamayan, 'no. Mm. Isa pang bill, 'no, na matagal na naming na-i-file at laging fina-file every election cycle, yung Mm. pag-aalis ng value-added tax Mm. sa mga basic or essential goods like all medicines, 'no, Mm. mga services like, water, electricity, and internet. Gusto natin Mhm. alisin ang VAT diyan, 'no, value-added tax. Pati sa Mhm. pagkain, sa lahat ng pagkain gusto natin,
walang VAT, no? Every election cycle, fina-file ito ng ACT Teachers at iba pang progressive party list, no? Mm-mm. Then may mga bills din tayo related nga doon sa pagpapababa ng interest sa Mm. loan Mm. binabayaran ng kababayan natin, no? Mhm. Gusto nating pababain ng income tax ng lahat ng manggagawa, pataasin ng sweldo ng mga Mm. manggagawa, no? Pataasin Mm. ng sweldo ng teachers, public and private. Mm. So, ang yan ay magagandang batas na para Mm. sa kapakanan ng ordinaryong Pilipino. So, sa tingin natin ay yun ang dapat tingnan. Huwag Mm. tayong mag-focus doon sa mga labels ng Mhm. ideolohiya kasi ginagamit lang yan ng mga nasa poder para guluhin ang Mhm. isip natin, para sabihin na huwag iboto ang mga dapat iboto, no? At ang Mhm. iboto ulit ay ang mga dynasties na nagsasayaw lang pag Mm. eleksyon pero wala namang maayos na fina-file na bill, no? At Mm. hindi naman pinaglalaban ng interes Mm. natin. Ninanakaw lang ang pera ng bayan, no? Mm. So, 'di ba, 'yun, tingnan natin Oo. maigi ang ACT Mm. Teachers, ang iba pang mga progressive party list, Mm. kasama nating binabantayan ang pondo ng bayan at Mm. ine-ensure, no, na may sapat na budget for social services like Mm. healthcare, Mm. education, housing. So itong ano, itong Mm. mga party list na 'to ay kakampi natin. Mhm. Kung i-label man sila na komunista or pulahan, eh Mhm. di baka tama pala maging komunista o pulahan kasi yung mga nile-label nitong pulahan o komunista ay maayos ang ginagawa para sa bayan, di ba? So, Mhm. ganun ko sinasagot usually Oo. ang pag-accusation sa red tagging. Although for sure, we're deep into the campaign period. Meron ba kayong mga kwento na with voters? Like, kamusta ang reception ng mga voters sa ACT Teachers? Like, how is the reception for the ACT Teachers as a group? And are there any questions that they ask that are interesting or worth saying? Hmm. Of course, ako mas ang mode ng campaign ko mga forum, assemblies and so on. Mm-mm. So pagka sa mga ganyang setup naman, Mm. eh, usually very receptive sila sa ideas at sa Mhm. mga shine-share natin about the national situation at ano mga Mm. iniisip nating solusyon sa problema ng Mhm. kahirapan, lack of public accountability, Mm. lack of social services and so on, no? So madaling ipaliwanag sa mga kababayan natin na maraming problema at ang isa sa parte ng solusyon ay maghalal tayo ng mga progresibo sa Senado at Kongreso, no? So, Mhm. okay naman, no, sa mga nakakausap natin. Siyempre mga Mhm. forum assembly, usually may time ka na mag-explain ng mabilis ng may oras, no, na Mhm. 30 minutes ganyan. So mas detalyado. So, usually ang isa sa mga challenging questions din na sa tingin ko sama-sama rin nating sasagutin, Mm. laging nagre-recur ito kahit saan. Paano Mm. raw ba natin i-co-convince yung mga DDS Mm. and or Marcos loyalist Mhm. na dapat ang suportahang mga kandidato ay mga progresibo. Mhm. Mahirap nga naman, no? Challenging. Of course, ang lagi ko sinasabi ay magsimula tayo sa mga shared issues and concerns, no? Mm. Halimbawa, kapag kausap natin ng mga DDS, di ba? Sila kasama sa nininingil ng nasa na Mm. ang 20 pesos na kilo ng bigas na Mhm. pinangako ni Marcos. Tayo, Mhm. dapat tanggapin natin 'yon. Tama. May maraming pagkukulang si Presidente Marcos Jr. kasi isa 'yan sa mga pinangako niya, 'di ba? 20 pesos na kilo ng bigas Mm. na masarap at nakakain ng tao. Mm. Pero siyempre, i-remind din natin sila na mga kababayang DDS, kasama rin kayo sa nagpalinlang diyan, 'di ba? Na Mhm. yung nangako niyan, hindi lang naman si Marcos, eh, pati yung VP. Mm. Si VP Sara Duterte kasi ticket sila, eh. So yung Mhm. pangakong yun, pangako rin ni VP Sara Duterte. So anong ginawa rin nila para Mhm. singilin, 'di ba, si President Marcos? So we begin with shared issues and Mhm. concerns. Yung Yes. inflation, yan, no? So pag pinaliwanag mo na inflation, no, na matindi pa rin yung pagtaas ng presyo ng bilihin ngayon, lahat naman mag-a-agree, 'di ba? Kahit pro Mhm. Marcos, kahit pro Duterte, mag-a-agree doon, eh. So Mhm. sa tingin ko yun ang ano, yun ang approach natin dapat doon. So yun yung Mhm. isa sa mga questions usually ano, sa mga Mm. forum at mga assemblies na napupuntahan ko. Paano Mhm. iko-kumbinsi yung mga tao na hindi pa kumbinsido or nandoon pa Mm. rin sa kabilang bakod kumbaga, no? Mhm. Ngayon, Um, kung kwento naman ng
ni Teacher Franz Castro, no, sa Mm. pagtakbo ng senador at saka Mm. sa pag-ibot din sa field. Mm. Aminado kami, yun nga, ano, medyo malaki yung problem talaga sa red tagging sa Mhm. ibang lugar. Pero syempre, ang mga Pilipino naman kasi ay ano, hindi confrontational in nature. So sa mga Mm. napapuntahan namang campaign, no, sa pagbabahay-bahay, Mhm. maayos naman tayong tinatanggap ng mga tao. Mhm. Syempre may mga ano, may mga pro Duterte na Mm. nakikipagdebate talaga na bakit ano, Mm. bakit okay sa inyo na maaresto si Duterte, ganyan-ganyan, Mm. no? Ano nang nangyari sa soberanya natin, ganyan-ganyan, Mm. no? Pero ang ma-appreciate mo sa ating mga kababayan, 'pag economic issues na yung pinag-usapan, agree sila, no, Mm. na dapat ang budget para sa education at healthcare mataas, Mm. no? Dapat itaas ang sweldo ng manggagawa, ibaba ang income tax, Mm. mga ganyan. So may shared issues and concerns pa rin. Mm. So talagang aminado tayo, may mga households na 'pag Mhm. pinuntahan natin talagang ano, ang mangyayari ay agree to disagree on some issues. Mhm. And it's possible that we cannot convince them 100% sa lahat ng issues. Mhm. Pero natutuwa na tayo kapag mayroong shared issues and concerns Mhm. at nakikita nila na ang mahalaga ay nag-uusap, 'di ba? Mhm. Hindi man tayo Mm. mag-agree sa lahat ng issues, ang mahalaga ay mag-uusap. So, Mm. sa tingin Tama. ko, pagka sa field, 'pag sa household, sa pagbabahay-bahay, walang hindi masyadong issue yung red tagging kasi Mm. ano siya, mas sa online, 'no? 'Pag sa Mm. bahay-bahay nga kasi, actually interaction, eh. Mm. So, sa pag-uusapan, eh, ano yung mga isyung pambituka, 'no? At Mm. 'pag may Pambituka. napag-usapan, Mm. ano na, eh, lahat nag-a-agree na dapat talagang may gawin. Lahat ng Mhm. household halos ayaw sa dynasties, 'no? So, Mhm. yung mga ganyan, 'no? So, may mga shared Mhm. pero Mm. online talaga, 'no, ang Mm. tindi ng tagging at, Mm. medyo may impact din siya kahit Mm. papaano sa ibang lugar. Mm. I like that you're still willing to talk and engage. I think that's an important thing as part of a democracy. Pero balik tayo sa sinabi mo, yung pangalawang issue, yung fragmentation ng teacher sector. Now, maybe you can elaborate more on like maybe what needs to be done, and maybe also I want to ask, in maybe uniting. Sinasabi niyo ba na ano, kailangan lahat ng mga sektor ay unite under ACT teachers na parang kayo muna ang vanguard, or may other ways in which you can re-centralize or reunite the teacher sector? So what are some ways that we can move forward as a sector kung hindi ACT party list, or maybe that's what you're saying, but what needs to be done in that area? Of course, if we will be asked, ay talagang sasabihin ko na join na lang sila sa amin. Okay. But it's easier said than done. Of Yes, course, yes. it would take years, probably decades, na to convince all of them na halika Mm. na kayo, magsama-sama tayo Mm. para sure na tayong three seats. Yung mga shared concerns and advocacies naman Mm. natin, ay sinusulong ng ACT teachers doon pa. Pero mahirap yun, no? Kasi may mga kanya-kanyang personalidad din, Mm. ganyan. So sa tingin ko, ang focus naman namin ngayon ay talagang mas mag-reach out doon sa mga hindi pa nare-reach out ng Mm. iba pa, no? Kasi Okay. marami namang teachers walang formal affiliation sa kahit saang Mm. group. So Mm. yun ang mas kailangan namin i-convince. Kumbaga yung mga naabot ng ibang grupo, di ah, naabot nila yon. Kung maaabot pa namin yon, di okay. Pero Mm. naka-focus kami sa pag-abot noong wala pang nakakaabot. Kasi Mhm. napakarami naman rin talagang teachers na Mm. pa naaabot ng kahit anong grupo, no? Mm. Lalo na halimbawa sa private ano, sa private schools, no? Kasi sobrang dami rin ng private schools, sobrang dami ng grupo rin ng mga private schools. Mm. So sa amin, we take it one day at a time, one Mm. organization at a time, no, Mhm. one school at a time. 2014 namin itinayo ang ACT Private Schools, no? Mm. Well, technically parang re-establishment 'yan kasi ang hindi alam ng marami, ang Alliance of Concerned Teachers or ACT Philippines, mas maraming members nung magsimula ay nasa Mm. private schools nung Mhm. 1980s. Pero matagal na yon. Ngayon baligtad na, no? Mas maraming nasa ACT Philippines ay nasa public schools. So Mhm. kumbaga sa private schools nagsisimula pa lang. Kaya ACT Private Schools formally na organize ka nung 2014, no? 2014, Mhm. no? So from 2014, no, talagang
medyo slow yung growth natin, no, sa private Mhm. schools. Mhm. Pero tuloy-tuloy lang, no, ang Mhm. pag-engage. Mhm. So sa tingin ko yun ang lesson din, no, na Mhm. every cycle talagang magdoble kayod na mas maraming Mhm. grupo, mas maraming tao ang maabot. Siyempre Mhm. walang substitute sa Mhm. ground campaign. But unfortunately, we can only do so much. Mhm. Ang limitation ko bilang nominee ay full-time rin akong professor sa DLSU at napakarami pang advocacy. So, Mhm. yun ang kaibahan din natin. So, na may pagmamalaki rin, no, ng ACT teachers Mhm. at iba pang mga progressive party Mhm. list. Marami sa ating mga nominees ay talagang literal na nagtatrabaho na kasabay ng pagbibitbit ng mga Mhm. issues, no. So, Mhm. yun ang ano, at ginagawa naman natin yung abot ng makakaya, ang pag-abot sa iba pang grupo, no, Mhm. na nakakausap. May mga grupo tayong nakakausap beyond elections Mhm. na hindi na natin kailangang mag-campaign sa kanila pag panahon ng eleksyon. Kasi Mhm. yun nga, ang mahalaga lang ay nag-uusap regarding issues, no. So sa Mhm. atin, yun ang unang step. Eventually, syempre gusto natin ma-encourage sila na sumama rin sa amin pag election sa ACT teachers. Pero beyond elections, usually ang ating mga usapan, pakikipag-usap sa iba-ibang grupo. At ang Mhm. mahalaga, may shared advocacies. Mhm. Ganun din naman, no, kahit doon sa ibang mga grupo na may mga ibang party list din sinusuportahan, no? Mhm. Lalo na kapag hindi election ay ano, yung iba nga sa amin rin lumalapit pag Mhm. may mga bill sila or may Mhm. mga pet advocacy sila. Mhm. Sa amin wala namang problema kasi yun naman ang mahalaga, di ba? Mhm. Nag-uusap para sa issues and concerns ng ating sektor, no? Mhm. And hopefully, one day mako-convince namin yung iba sa kanila na eto mas practical kung magsasama-sama na tayo sa ACT teachers. Pero kung hindi pa yun nare-reach, sa amin okay na at least sa issues, may mga shared issues and concerns na panapanahong nakakapagsama sa mga kilos protesta, sa mga Mhm. assemblies, sa Yes. mga file ng kaso sa Korte Suprema, ganyan. Mhm. So one day at a time, one action at a time, kumbaga Mhm. ang tingin Okay. natin. Mhm. Of course, you mentioned a lot of the issues that ACT teachers faces right now, and matagal kayo tumatakbo. But this 2025, maybe you can talk to us like anong pagkaiba ng atake nyo this election cycle based on, say, for example, the lessons that are learned. You know, what are the lessons that you learned, and how are you going to apply those lessons in this new election cycle for 2025? Sige. Of course, as much as possible, gusto naming mas maraming mabahay, mas maraming eskwelahan na Mhm. mapuntahan Mhm. every election cycle. Kasi klaro yon, no? Parang yun yung given. Sa Mhm. context ng Pilipinas, sa archipelago, napakaraming probinsya, napakaraming rehiyon. Mhm. Kung sino mas maraming mapuntahan, sigurado mas maraming boto ring makukuha. Mhm. Pero ang problema, we lack resources, no, Mhm. to really do a massive house-to-house campaigns, no. So we Mhm. can only do so much. So sa tingin Mhm. ko ang isang heightened realization namin, no, Mhm. for the cycle ay yung importansya ng social media, no. Mhm. Ngayon talaga may dedicated kaming social media team Mhm. na ang isa sa major na trabaho ay everyday Mhm. kailangang may ilabas na PubMat, video man, or whatever, reels, no? Mhm. Kasama na yung pagpaproduce ng reels. I think this is the first election cycle na halos everyday merong reels, no? Sa Mhm. Facebook, sa Mhm. Twitter, sa Instagram, sa lahat ng social media na pwede, parang pati sa YouTube meron na rin. Pero reels, Mhm. kasi napansin din namin, dati na kami nagla-live video or nagwe-webinar. Ako, ang expertise ko nga, sabi ko sa mga kasama ko, pang-webinar ako 30 minutes hanggang 1 oras. Kaya ko mag-explain. I have a PowerPoint, open forum, Mhm. ganyan. Mhm. But ang reality, konti lang naaabot nun eh. Kasi Mhm. konti lang yung may time na ganun kahaba, di ba? Mhm. Ang gusto nung iba ay maikli lang. One Mhm. minute na explainer, mga ganyan. Mhm. So this election cycle, talagang may conscious effort kami na mas maraming ganong Mhm. materials. Mhm. Hindi siya necessary na campaign material lang eh. Ano rin, public education material din essentially kasi ah
hindi na nga naglalagay doon na iboto ang ACT teachers. Mas ang pag nakita niyo yung mga videos na yun ng Reels, Mm. may pagpapakilala rin ng party list. Mabilis na mabilis. Mhm. For example, ang opening spiel nun usually ay ito po si Dr. David San Juan, isa sa mga nominado ng ACT Teachers Party List. And then, diretso na agad doon sa issue. No, Mhm. so, burning Mm. issues of the day or policy issue na meron kaming bill na Mm. naka-file or bill na umuusad na sa Kongreso. So, ganyan, nag-exert kami ng effort ngayon na mas Mhm. maraming ganon. Mhm. Na reels, videos, short Mhm. pubmats, etc. Well, hopefully, mas maraming maabot. Mhm. And sa tingin ko, partly, mas marami nang naabot. Alam niyo yung Okay. katunayan nito. Mm. Isang anecdote. Sige. Ang nanay ko ay nasa Facebook din, mga kapatid ko, Mhm. ganyan. Mm. Pero, usually, hindi sila sa akin nagbabanggit na napanood ka namin sa live stream ng ACT Oo. Teachers or whatever. Never, never. Mm. Ang tagal-tagal na namin gumagawa ng live stream whatever. Wala, hindi sila naabot. Pero yung mga reels, surprisingly, sila naabot. So, Mm. nag-message sa akin ng kapatid ko at ang nanay ko na, uy, Mhm. nagsasalita ka doon sa isang maikling video na napanood namin tungkol sa, I think, LRT fare hike yun or whatever, Mhm. isa pang related issue. Sabi ko, ibig sabihin, nagwo-work pala yung Reels kasi Mhm. na-feed sa algorithm nila. No? Kasi nga, Mhm. like the typical Filipinos, nanay ko at mga kapatid ko, mas scroll ng scroll, kaya Mhm. scroll, ayun na, pumasok. Pagka-scroll pala, ang fini-feature mas shorter videos lang. So, yung Mhm. mga webinar types, hindi ka makakasama doon. Oo. So, more reels na gawin mo, mas may Mm. exposure ka sa algorithm. So, yeah, Mm. yung isa sa bago. But the Mm. rest, yung ground campaign, pag-usap sa mga grupo at organisasyon na nasa ground, iyon yung Mm. traditional na ginagawa pa rin namin. Postering or ngayon hindi na literal na poster plastic na So Mm. nakakabit na sa mga anong tawag dito, yung alambre o kaya yung straw, Mm. no? Mm. Tapos yun ang sinasabit, no? Mhm. So ngayon may mga naka-deploy naman kami ring Mm. campaign team, no, na Yeah. iyon lang ang ginagawa, iyon ang focus, no? Mm. Pero aminado kami, kulang kami ng resources, no? So Mm. kung meron mang point to improve, no, siguro iyon ang isa, no? Mhm. We need to do better in raising resources. Pero common Mhm. problem ito ng mga progressive advocacies, 'di ba? Alam niyo Mm. naman natin. Siyempre, hindi naman kami pwede manghingi sa mga corrupt na politiko Mm. kasi may mga kapalit na hihingi niyan. Mhm. So we rely on our own resources at sa volunteer work Mm. ng mga fellow teachers. So these are mostly like engagement, voter engagement, campaigning, and logistics. But I'm wondering if the group learned anything in regards to like yung mga position ninyo mismo, yung ideolohiya ninyo. May natuto ba kayo? Like, did you adjust anything in terms of your core beliefs o ganun pa rin hanggang ngayon? Parang, or something in between. What do you think, sir? Like, may natuto ba kayo in terms of like changing or adjusting your messages and your platforms? Kung sa core beliefs, I think isa sa mga sabihin na nating dahilan din kung bakit nagso-survive ang ACT teachers at iba Mm. pang progressive party list, yung consistency sa core Mm. beliefs, no? Yes. So I think we would stand with most of our political positions then and now, no? Mhm. Pero siguro, kung papansinin nyo rin, no, this election cycle, mas naging maingat na sa pag-endorse Mhm. ng senatorial balls, diba? Mhm. Kaya nga halos na fill out yung 12 senatorial slots ng Makabayan, di ba? Mhm. Ang nakikita natin dyan ay mas gustong maging independent na political force ng Makabayan, no? In Mhm. the next coming years, mas Mhm. magpaglakas pa sa halip na umasa sa pakikipag-alyansa sa mga traditional politicians, no? Mhm. Aminado naman tayo in past election cycles, iba nag-endorse ng presidente, ganyan, pero Mhm. hindi naman naging maganda ang experience, iba parang hindi Mhm. rin naman nanalo yung mga in-endorse. Mm. Tapos limited lang rin ang engagement sa issues. Mhm. So might as well hindi naman go it alone, pero kung wala pa namang fellow progressive alternative na nandyan, Mm. go it alone. No? So parang ganun Mhm. yung nangyayari. Mm. Pero on the one hand, ay may pag-uusap rin naman na on the one hand, okay na mag go it alone. No?
Mhm. sa ganitong panahon. Pero nare-realize din ng iba yung need pa rin para sa broader coordination ng at Mhm. least sa mga progresibo, 'di ba? So, Mhm. sana ito naman personal na hope ko, no, sana sa mga susunod na election cycle mas maging open ang mga grupo sa Mm. pagsasama-sama at pag-uusap. Lalo na yung next election after this ay Mm. presidential election na ulit eh. Mhm. So, syempre parang kailangan matuto lahat sa karanasan, no? Mhm. Na Mhm. kung gusto nating manalo ay progresibo sa next presidential elections, dapat lahat ng mga itinuturing ng sarili nila progresibo ay willing na mag-usap-usap, no? Mhm. So sana 'yon mangyari 'yon next election cycles, no? Pero sa election cycle na 'to parang Mhm. hindi pa siya masyadong nangyayari, no? Pero Mhm. well, at least sa issues, no? May Mhm. pagkakaisa sa issues. So sa atin naman okay okay na rin naman 'yon. Mhm. Kung hindi pa magkaroon ng mga formal alliances or kahit mga informal alliances, no? Hmm. Ang iniisip ko nga dito yung Labor Win Alliance, no? Nung Hmm. ano bang election cycle yan? I think 2019, di ba? Labor Win Hmm. Alliance ay led by labor leaders, no? Mhm. So sana Mhm. ganun yung core ng Progressive Alliance na mabuo for next election cycles, no? Mhm. So yun, tuloy pa rin yung pag-exert natin na effort na may mangyaring ganun, pero Mhm. for this election cycle kasi hindi nag-prosper. So Yeah. hopefully sa susunod na cycle meron, no? Sige, sir. Yun. Hmm. Actually, it's been a good and fruitful discussion so far, pero I think now's the time. Siguro, you mentioned a lot of the core issues at yung nagawa yung batas. Pero sa ngayon, being in 2025, can you explain like your current priority platform? Like kung sakali may, well, you get to win seats, your party gets to win seats. Ano yung mga pinaka-priority na bills na itutulak nyo sa Congress if in the party list race after? So what do you promise your voters if they vote for you in the next elections? Yan. Siyempre ang unang-una yung pagtataas ng sweldo ng ating mga public Woo! school teachers, no? Public school, okay. Yeah, sa public school ang iniisip natin ay 50,000 Mm. pesos. Yun na yung panawagan natin at may naka-file na tayong bill diyan. Mhm. Ngayon siyempre may magtataka, hindi ba sobrang taas ng 50,000? Mm. Eh yung 50,000 mataas years ago, pero 2025 na yun. Mm. 2025 na ngayon, grabe ang inflation. So Mm. bakit 50,000? Kasi roughly 25 to 30,000 ang Mm. um, family living wage, no, Mm. sa Metro Manila. Mm. So pag dinoble yon 50,000. So sa tingin natin ay kailangan para sa dignidad ng education Yeah. profession, Mhm. 50,000 ang sweldo ng teacher 1. Mm. Kasi remember, no, ang ating mga police, ang ating mga nurse, mataas-taas ang kanilang sweldo. Mm. Hindi dapat ang teachers at ang nurses at ang police at ang military ay yung nasa unang entry-level position. Dapat Mhm. pantay-pantay ang sweldo or magkaka magkakahawig, no? Mm. Sa ngayon, naiwan yung teachers, no? Kaya gusto Mm. natin 50,000 sweldo para sa teacher 1 position sa Mhm. public schools, no? Mhm. Tapos 33,000 pesos naman or Mm. salary grade 1 para doon sa mga um, iba pang empleyado, no? Mhm. Kasi 33,000 na dapat yung minimum, no, sa education Mm. sector personnel, no, sa mga public schools. Mm. Tapos ang panawagan natin, salary grade 16 naman para sa instructor 1 sa public universities. So that Mm. is roughly equivalent to 47,000, I think, Mm. no? Halos 50,000 pesos din. Sa private sector naman, ang Mm. panawagan natin hangga't maaari ay itaas kapantay ng sa publiko. Mm. Yung minimum, no, para doon sa mga hindi pa nakakatupad doon. So medyo ambitious din, no, around 50,000 pataas, no. Mm. So pero walang definite na bill na naka-file doon. Sa halip Mm. ang file natin para sa private schools Mm. ay yung Magna Carta for private school teachers. Mhm. Mhm. Ang technical guideline sa pagtataas ng sweldo ay gano'n din na Mm. hangga't maaari ay malapit-lapit sa sinesweldo ng public school teachers, no. Yes. Siyempre suportado rin natin ang 1,200 pesos Mm. as national minimum wage Mhm. para sa iba pang manggagawa. Yeah. At Sorry. siyempre dati Yeah. na natin na bill na 6% ng GDP dapat ang Mm. nakalaan sa education.
Yan. Mm-mm. Sorry, sir. I mean, I'm sure masaya ang lahat ng teachers na maboto sa inyo, of course. Pero paano pag ipapakita nyo sa mga non-teacher potential voters ng ACT teachers, how will you justify this for the first immediate beneficiaries are the teachers? So, paano kung hindi naman teacher sila? How will that benefit them? Lalo na kung baka mamaya galit pala sila sa teacher nila, di ba? Yun, di ba? Bakit naman sila magagalit sa teachers nila? So, Oo. hopefully, ay pa-isa-isang teacher lang yung ayaw nila. But anyway, 6% of the GDP na budget for Mm, education. Ito mm, ay para rin sa ating kinabukasan ng mm, Pilipinas, ng ating mga mm. anak. No? So I think we should highlight that, no, na Okay. yung maraming education sector issues ay issues din ng mga magulang, ng Mhm, mga estudyante at ng mga pamilya, di ba? mhm. Imagine kung maging 6% na ng GDP ang equivalent ng ating Mm, education budget, lahat ng pasilidad ng public schools mas mhm, magiging maayos. mhm, Mag-i-improve ang quality education. mm, No, lahat ng kailangan na libraries, textbooks, may mhm, supply na, no? mhm. So, tapos i-highlight din natin na inuna ko lang kanina doon sa paglilista yung mga priority bills na related sa Okay. sahod teachers. Mhm. Doesn't mean that we don't have offerings for other sectors. Okay. Siyempre, ay nang binanggit natin, kasama tayo ng Makabayan Block. No, Mhm, so lahat ng bills din, pet bills ng Bayan Muna Party List, Gabriela mhm, Women's Party, Bataan Party List, ay suportado natin at kinakampanya rin at pinibitbit. mhm, Sa mga shared issues natin, yung tax reform, no? mhm, Kaya ako kanina pa ito binabanggit kasi I'm mm, very proud na isa ako sa nag-co-draft noong Tax mm, Reform Act for the Masses and the Middle Class na na-file namin noong 2022, no? mm, So ang laman nun ay pagpapababa ng income tax ng lahat ng manggagawa at professionals. mhm. So lahat dito, lahat ng nakaasa sa compensation nila, Okay. bababa ang ating income tax pag nakalusot yon. At syempre yung pag-aalis ng VAT sa essential goods and services at saka sa yan, essential goods and services, so pagkain, gamot, Mm, kuryente, internet, so gusto natin wala ng value added tax. mhm, Tutol din ang ACT Teachers Party List sa digital services tax. mm, Doon sa gamers, di ba? O nadagdagan ng 12%. mm, Spotify, yan, mga later magtataas na rin yan. Tsaka itong mm, ano pa ito, Shopee at saka Lazada. No? Sa ngayon, hindi pa nila pinapasa sa atin yung tax, pero eventually, baka magtaas sila ng service fee mhm, kasi papasa nila yung digital service tax. So, mhm, tinututulan natin yan. No? So yun mm, ang masasabi natin. No? Yung track record naman ng ACT Teachers ang nagpapatunay na mm, binabantayan natin bawat galaw at polisiya ng gobyerno. So yung mga polisiya, kagaya nung pagbabawas ng budget sa edukasyon, healthcare, lagi nating tinututulan yan. At ang sinusulong mhm, natin, maayos na budget para sa education, healthcare, housing, at iba pang mhm, social services. So, bagamat ang focus natin ay education sector, yung iba pang sektor ay kasama rin sa ating ipinaglalaban. mhm. Wow. Okay. So that's a very good explanation on the platform, Basically happy teacher, happy school, happy nation, di ba? That's a very simple but also a profound important point to make. Siguro, I think that we should begin wrapping up, but first maybe I'll give you a chance to address the listeners who are potential voters, maybe teachers, non-teachers, to close this session. Like, what do you want to tell our voters, who will go into the voting booths this May 12, 2025, especially at this time na parang sa bansa natin, di ba? Maybe comment a little bit about how mas nagiging watak-watak o fragmented ang society. Lalo na yung dating unity team ay ngayon ay nagiging kadiliman versus kasamaan, di ba? So, but yeah, maybe you can give a message also bilang sa mga kapwa nating mamamayan at paano ituloy natin pagiging mamamayan para maglingkod sa bayan. Sige, go ahead, sir. Okay. Siguro ang una kong i-remind sa ating mga kababayan, we can only vote for one party list. Bakit kailangan tong emphasize na isa lang ang pwedeng ibotong party list? Kasi to be fair, marami ring matitinong party list, di ba? Mhm, No? Ibig sabihin, mahirap talaga mamili ngayon kasi maraming matitinong party list din kahit mhm, papano. Ngayon, pag ang naiboto nyo, na-shade nyo dalawa, invalid na yung boto ninyo. mhm,
sa pagche-check natin, milyon-milyon ang invalid votes. Mhm. Actually, kaya sabi ko nga, siguro may mga nakalimutan na isa lang ang pwedeng iboto. Ilan kaya yung bumoto rin sa atin na dalawa yung binoto, na sayang yung boto. So kaya Mhm. sabi ko, i-emphasize din natin yon sa campaign. Mhm. Isa lang ang kailangan, isa lang ang pwedeng iboto na party list, no? Mhm. Para hindi masayang ang boto. Mhm. And of course, diretso ko nang sasabihin, kung wala pa kayong ibobotong party list, you might consider ACT Teachers Party List number 21 sa balota. Mhm. Mhm. Number 21. No? So, Yes. malapit lang sa 1. Number 21. Mm. So, madaling tandaan, no? Fresh na fresh, 21. Ngayon, 21. yung ating advocacies ay para sa education sector, para sa teachers. So, lahat ng yan makakatulong rin, no, sa pagpapaunlad ng Pilipinas. Nakita naman natin, mga maunlad na bansa, yung nagbibigay priority rin sa education nila. For so long, hindi naman ginagampanan ng gobyerno kanilang tungkulin kaugnay nito. Kaya kailangan nating kalampagin sila. Kaya Mhm. isa sa pinakamabisang paraan ng pagkalampag, pag may teachers din mismo sa Congress. So tulungan Mhm. natin ang teachers. But of course, beyond that, sa tingin ko ang mas magandang tandaan nating lahat ay we should engage beyond elections eh. Mhm. Ang isa sa pagkukulang ng ating maraming mamamayan, no? Hindi ko Mhm. sinasabing ang tendency ng ibang botante, pagkaboto, okay na yan. Mm. Nakaboto na kami, di ba? Pag hindi eleksyon, mga walang pakialam sa politika or Mm. ah, ayaw mag-rally, ayaw pumirma Mhm. ng petisyon, ayaw questionin yung pinaggagawa ng nasa gobyerno. Mhm. So, essentially, sitip na active lang pag election. So, ang gusto natin, active or dynamic na citizenship, na kahit hindi election, nag-uusap-usap tayo sa issues. Mhm. 'Di ba? Marami ng platforms, online, podcast, yung PI podcast, napaka-okay ng mga napaka politically enlightening, no, ng mga podcast, no. So, mag-engage tayo, no, sa mga ganyang Mhm. gawain, no. Marami. Siyempre, ideally, pag may mga kilos protesta, pagpapapirma ng petisyon, sana kung kakayanin natin, mag-join din tayo, mag-participate. Mhm. Kasi ang pangangalampag sa gobyerno natin, hindi kakayanin ng iilang grupo lang, 'di ba? Talagang Mhm. para may magbago, dapat tayong lahat nag-engage. Mhm. Lalo na, nakita nyo naman, anong isang big problem natin? Dynasties, no? Mhm. Kahit saang probinsya ay mga dynasties ang namumuno sa iba-ibang posisyon. Nakita na Mhm. natin na lala rin ang korupsyon kasi magkakasabwat sila sa pinaggagawa nila. So, kailangan natin ng anti-dynasty law. Pero hindi Mhm. naman ipapasay ng mga dynasties eh, sa Mhm. Senado at Kongreso. So there should be more progressive sa Senado at Kongreso. Mhm. Siyempre, beyond elections, again, dapat active tayo sa Mhm. pangangalampag para masuka na ang mas maraming tao sa dynasties. And eventually, baka Mhm. dumating ang isang araw, kahit walang anti-dynasty law, ang magre-reject na sa dynasty sa mga tao. Mhm. So again, one day at a time, mahalaga nag-uusap-usap tayo sa Mhm. issues, sa ating common concerns. So yun rin ang panawagan ko sa mga Maka Duterte and Maka Marcos. Mm. Pwede namang lahat tayo ay maging bahagi ng, instead of Marcos or Duterte, Team Pilipinas. Diba? Yes. Wag ang loyalty ay nasa isang tao. Mhm. Yun, yun ang pangit eh. Pag isang tao kasi ang loyalty mo, hindi naman perpekto yung mga yan at Mm. madalas nga ay may criminal mindset yung mga dynasties. 'Di ba? So, huwag sila ang sandigan natin. Mm. Sandigan natin yung ating pagsasama-sama, no? Yung Mhm. ating pag-uusap-usap bilang mga citizens. Again, Team Pilipinas. Hindi Very Marcos, good. Mm. hindi Duterte. Mm. Maraming salamat, Sir Samuel. And remember, this may not be an endorsement, but consider, and thank you for teaching us at least the teacher sector, yung mga issue ng edukasyon, yung mga teachers, yung mga plataforma ninyo, at tungkol sa party list system na maraming din na nalilito, di ba? O kung sino ang matinong party list o yung mga ano. Um, pero sige, maybe to finally close this conversation, if, for example, they're curious to learn more about ACT teachers, at kung sino yung mga party list candidates, where can they find out? Maybe you can say something more about,
yung mga colleagues ninyo, yung kasama niyo sa ACT Teachers Party List, like kayo po ang third, pero can you say something also about the other candidates? And you mentioned Franz Castro also, who is also running for senator. Maybe you can talk about the people in the ACT Teachers Party List and how our listeners can support if they're interested in supporting or knowing more and learning more about ACT Teachers Party List. So unang-una po ay imbitahan ko kayo i-follow kami sa Facebook, no, facebook.com/actteachers. Then meron rin kaming Twitter, may Instagram din, search nyo na lang, no. So si Congressman Antonio Tino ay kilala nyo na rin, no. Siya ang first nominee namin kasi naging congressman na rin natin siya, no, ACT Teachers. Dati rin siya professor sa University of the Philippines, Diliman, Philippine Studies, ang kanyang background. At isa rin siya sa long time na chair or president ng Alliance of Concerned Teachers Philippines, no, ACT Philippines. Ang atin naman second nominee ay si Ma'am Helene de Maucum, no, na isa sa mga veteranong teachers, SPED teachers, volunteer SPED teachers ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao or BARM. Kinakatawan niya ang mga SPED teachers na napakahalaga ng role para mas maging inclusive ang education sector. At syempre kinakatawan din niya ang mga retired teachers. Kasi ang mga retired teachers, kagaya rin ng iba pang retired workers, ay gusto pa rin naman mag-contribute sa pagpapaunlad, pagbabago ng Pilipinas. At saka marami ring issues ang ating mga pensioners, di ba? Yung kailangan nakakabuhay din yung pension, no? So, siyempre ang inyong lingkod, Dr. David San Juan from the private sector, sa natin ang private sector advocacy. At napakarami pa nating nominees kasi ang nire-require ng COMELEC sa election cycle na to ay 10 nominado. So I cannot mention the bio notes of all 10, pero ang masasabi ko po, kaming 10 nominado ng ACT Teachers Party List ay puro lahat galing sa education sector. Nagtuturo or retired teachers or nasa education sector, volunteer teacher, etc. Or may current leadership positions sa mga teachers organizations. So yun, may kompleto mga details doon sa aming mga Facebook account at sa iba pang mga social media accounts. So hopefully ay i-like at i-follow nyo kami doon, no? So that you can know better about our advocacies. Pero yun ang sigurado. Lahat po kaming 10 nominado na ACT Teachers, walang galing dynasties. Yes. I think wala ring millionaires. Walang millionaires Wala sa amin. pang millionaires. Baka pagkatapos ng ipaksa mo yung sahod bill. No. Okay, yeah. Pero wala. Mahirap yun. Sa mga teachers, mahirap maging milyonaryo. No? So, at lahat galing talaga at rooted sa advocacies natin sa education sector. Combination ng mga batang teachers, teachers na seasoned, mga retired teachers. So for all age groups, may representative tayo na nominees. Sige. Thank you very much, sir. So we'll post the links, of course, to your Facebook, ano pa, in like official website, YouTube, Twitter. Sa website, yeah. Meron kayong TikTok? Baka kailang. Yes, may TikTok, yes. So, nakalimutan ko i-mention, di ba? I have mentioned the Reels. Di ba nagpo-produce kami ng Reels na araw-araw may Reels. Yes, it's because of TikTok. Actually because of Facebook, pero nung makita talaga na ang mga tao nasa TikTok na, chinek rin namin lahat ng mga recent surveys sa media usage. Ano ang number 1 na kinokonsume ng mga Pilipino natin, kapwa Pilipino? TikTok. Yes. Tapos, so yes, we have TikTok. So at least may content sa TikTok na may saysay naman at mahalaga sa lipunan natin sa edukasyon. Educational TikTok. O sige. So we'll also post the TikTok account of ACT Teachers Party List. And of course, may I just say that this might not be a political endorsement, but as a person, I want to express my personal admiration na nung teacher, since you were my teacher in high school, this is like 2007, 2008. Mabubuking nila edad ko. At edad ko rin naman na parang hindi nila ako bato. Pero yun, ever since
CSA pa ako or CSA din kayo, like you're still advocate of teachers' rights hanggang ngayon, 2025. So at least consistent po kayo at para malaki ang admiration ko sa inyo bilang advocate at bilang mamamayan. So deep, I'll show my deep personal respect and admiration for you and wish you good luck in the coming elections. And of course, to act the first and second candidates, may the best results happen for you in the 2025 elections for all the teachers and for all the for the progressive candidates of this country. Okay. So salamat, Sir San Juan, and good luck in the campaigning. Thank you for taking time out of your busy schedule to talk to us about the party list system and teachers issues. So please consider number 21 sa balota, Act Teachers Party List. Isa lang po. Pero consider, maraming magaganda, but consider Act Party List if you care about your teachers and education. Thank you. So the PI podcast can be found in YouTube and Spotify and other places you can find your podcast. You may send us an email at pipodcastph@gmail.com or send us a direct message at our Facebook page. But until the next episode, magandang gabi, mga ka-PI. Okay.